Naisip nyo na ba kung gaano kabilis ang pinakamabilis na tren sa buong mundo? Paano kung sabihin ko na may mga tren na kayang tumakbo ng mahigit 400 kilometers kada oras? Mas mabilis pa kaysa sa maraming eroplano habang papalipad o papalapag. Sa loob lamang ng ilang minuto, nalalakbay na nila ang distansyang inaabot ng ilang oras kapag sakay ng kotse o ordinaryong tren. At kaw-amazing, sa paglipas ng maraming dekada, hindi tumigil ang iba't ibang bansa sa pagde-develop ng mas mabilis, mas ligtas at mas komportableng mga tren. Mula sa Japan na nagsimula ng sikat na bullet train hanggang sa China na ngayon ay nangunguna sa high-speed rail technology. Unti-unting nababago ang paraan ng paglalakbay ng milyon-milyong tao araw-araw. Ang ilan sa mga tren na ito ay gumagamit pa ng magnetic levitation o maglev technology kung saan halos lumulutang ang tren sa ibabaw ng riles kaya halos wala itong friction at mas mataas ang kayang bilis. Sa video na ito, aalamin natin kung alin ang pinakamabilis na tren sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, kaw-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Eurostar E320, United Kingdom, France, Belgium at Netherlands. Ang ating number 10 ay ang Eurostar E320, isa sa pinakasikat na high-speed train sa Europe. Bagamat nasa ikasampung pwesto lamang ito sa listahang ito, isa na itong engineering masterpiece na nag-uugnay sa apat na bansa: ang United Kingdom, France, Belgium at Netherlands. Ang Eurostar ay unang nagsimulang bumiyahe noong 1994. Ngunit ang mas modernong E320 ay ipinakilala noong 2015 bilang bagong henerasyon ng mga tren ng Eurostar. Dinisenyo ito gamit ang Velaro platform at may maximum commercial speed na 320 kilometers kada oras o humigit kumulang 199 miles per hour. Isa sa mga pinakakilalang katangian nito ay ang pagdaan sa ilalim ng English Channel gamit ang mahigit 50 kilometers Channel Tunnel o Eurotunnel na itinuturing na isa sa pinakamahabang underwater tunnels sa buong mundo. Hindi lamang bilis ang ipinagmamalaki ng Eurostar E320. Kayang magsakay ng humigit kumulang 900 na passengers sa isang biyahe. Depende sa configuration nito. Napakatahimik ng takbo nito. May libreng wifi, malalawak na upuan, power outlets, luggage compartments at business class amenities para sa mas komportableng paglalakbay. Mula sa London papuntang Paris, tumatagal lamang ng halos 2 oras at 16 na minuto. Samantalang ang biyahe mula London hanggang Brussels ay humigit kumulang 2 oras. Dahil dito, mas pinipili na ito ng maraming biyahero kaysa sa eroplano dahil hindi na kailangan ng mahabang oras sa airport check-in at mas direktang pagdating sa city center. Pagdating naman sa pamasahe, ang isang standard one-way ticket ay karaniwang nagsisimula sa 44 hanggang 80 euro. Depende sa petsa ng booking at season. Katumbas ito ng humigit kumulang 2,900 hanggang 5,300 pesos. Kapag peak season at last-minute booking, maaari pa itong umabot ng mahigit 10,000 pesos bawat pasahero. Bagamat hindi mura ang presyo nito, sulit naman ito dahil sa bilis, kaginhawahan at kakaibang karanasan ng pagtawid sa ilalim ng dagat habang nakasakay sa isa sa pinakamodernong tren sa buong Europa. Number 9, KTX Sancheon, South Korea. Ang KTX Sancheon ng South Korea ay isang high-speed train na ipinagmamalaki ng bansa dahil ito ang kauna-unahang high-speed train na halos buong-buong idinisenyo at ginawa ng mga Korean engineers.
Inilunsad ito noong 2010 bilang mas pinahusay na version ng unang KTX trains. Ang pangalan nitong Sanchon ay hango sa isang uri ng troutfish na matatagpuan sa Korea na sumisimbolo sa bilis at liksi. Ang tren ay may maximum commercial speed na 305 kilometers kada oras o 189 miles kada oras. Dahilan upang mabilis nitong maikonekta ang Seoul sa iba't ibang pangunahing lungsod tulad ng Busan, Daegu, Daejeon at Gwangju. Isa sa mga dahilan kung bakit kinagigiliwan ang KTX Sanchon ay ang napakataas nitong antas ng kaligtasan at pagiging maaasahan. Kompleto ito sa modernong suspension systems, aerodynamic design, advanced braking technology at komportableng interior na may reclining seats, libreng Wi-Fi, charging ports at digital information displays. Ang dating halos 5 oras na biyahe mula Seoul papuntang Busan ay nabawasan na lamang sa humigit kumulang 2 hours and 15 minutes. Malaking tulong sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay ng milyon-milyong South Koreans. Ang karaniwang presyo ng isang one-way ticket mula Seoul hanggang Busan ay nasa 59,000 to 75,000 Korean won. Depende pa yan sa upuan at oras ng biyahe. Katumbas ito ng humigit kumulang 2,500 hanggang 3,200 pesos. Dahil sa kombinasyon ng bilis, kaginhawahan at abot kayang presyo, naging isa ang KTX Sanchon sa pinakamahusay na high-speed rail system sa buong Asia at nagsisilbing modelo ng maraming bansang nais magkaroon ng sarili nilang modernong railway network. Number 8, AVE Class 103. Spain. Ang ating number 8, ang AVE Class 103 ng Spain. Isa sa mga pinaka-elegante at pinakamabilis na tren sa buong Europa. Ang pangalang AVE o AVE ay nangangahulugang Alta Velocidad Española o Spanish High Speed. Nagsimula ang operasyon nito noong 2007 at ginawa ng kumpanyang Siemens gamit ang teknolohiyang Velaro na siya ring naging batayan ng isa pang sikat na high-speed train sa Europa. Mayroon itong maximum commercial speed na 310 kilometers kada oras o humigit kumulang 192 miles per hour. Bagamat sa mga test run ay nakapagtala ito ng mas mabilis pa dahil umabot sa mahigit 400 kilometers kada oras. Isa ito sa mga tren na naging simbolo ng modernisasyon ng transportasyon sa Spain dahil napabilis nito ang paglalakbay sa pagitan ng mga pangunahing lungsod tulad ng Madrid, Barcelona, Zaragoza at Seville. Hindi lamang bilis ang dahilan kung bakit hinahangaan ang AVE Class 103. Dinesenyo ito upang maging komportable kahit sa mahabang biyahe. Mayroon itong maluluwang na reclining seats, tahimik na cabin, libreng Wi-Fi sa karamihan ng mga ruta, onboard cafeteria, luggage compartments, electronic passenger information system, at napakakinis na takbo dahil sa advanced suspension technology nito. Ang dating biyahe mula Madrid papuntang Barcelona na umaabot ng mahigit 6 na oras sa kotse ay kaya na lamang nitong tapusin sa humigit kumulang 2.5 oras. Dahil dito, mas marami ng biyahero ang pumipili ng tren kaysa eroplano sa loob ng Spain. Pagdating naman sa pamasahe, ang isang one-way ticket mula Madrid hanggang Barcelona ay karaniwang naglalaro sa 30 hanggang 90 euro. Depende sa petsa ng booking, klase ng upuan, at promo ng railway operator. Katumbas ito ng humigit kumulang 2,000 hanggang 6,000 pesos. Kapag maagang nakapag-book, maaari pang makakuha ng mas murang pamasahe. Samantalang ang business class ay maaaring lumampas sa 8,000 pesos. Sa kombinasyon ng bilis, kaginhawahan at mahusay na serbisyo, hindi nakapagtataka kung bakit ang AVE ay isa sa pinakaginagamit na high-speed rail system sa Europa. Number 7, TGV, France. Sa ating number 7 ay ang tanyag na TGV France na nangangahulugang Train à Grande Vitesse o high-speed train. Ito ang isa sa mga pinakaunang matagumpay na high-speed rail system sa buong mundo at nagsimula ang operasyon noong 1981.
Ang TGV ay binuo ng French railway company na SNCF kasamang engineering company na Alstom. Sa kasalukuyan, ang mga modernong TGV trains ay may maximum commercial speed na 320 kilometers kada oras o humigit kumulang 199 miles per hour. Ngunit higit pa rito ang ipinakita ng teknolohiya nito dahil noong 2007, isang espesyal na bersyon ng TGV ang nagtala ng world speed record para sa conventional train na umabot sa 574.8 kilometers kada oras. Isang record na nananatiling isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng railway engineering. Isa sa mga pinakamalaking dahilan ng tagumpay ng TGV ay ang lawak ng railway network nito. Mula sa kabisera ng Paris, mabilis nitong nararating ang mga lungsod nito at maging ang ilang karatig bansa gaya ng Belgium, Switzerland, Germany at Italy. Kilala rin ang TGV sa napakataas nitong safety record dahil mula nang magsimula itong bumiyahe mahigit 4 na dekada nang nakalipas, napakabihira ng seryosong aksidenteng nangyari habang nasa high-speed line. Ang interior nito ay moderno at komportable. May reclining seats, Wi-Fi, charging outlets, dining services, at tahimik na biyahe na halos hindi mo mararamdaman na tumatakbo na pala ito ng mahigit 300 kilometers kada oras. Para naman sa pamasahe, ang isang one-way trip mula Paris papuntang Leon ay karaniwang nagkakahalaga ng 30 hanggang 100 euro, depende sa booking schedule at klase ng serbisyo. Katumbas ito ng humigit kumulang 2,000 hanggang 6,700 pesos. Kung business class o peak season, maaari pa itong lumampas ng 9,000 pesos. Dahil sa mabilis nitong serbisyo at malawak na network, nananatiling isa ang TGV sa mga pinakarespetadong high-speed train system sa buong mundo. At nagsilbing inspirasyon sa maraming bansang nagpatayo rin ng sarili nilang bullet train. Number 6, Al Borak, Morocco. Ang ating number 6, ang Al Borak. Ang kauna-unahang high-speed railway network sa buong Africa. Inilunsad ito noong 2018 ng bansang Morocco bilang isang makasaysayang proyekto na nagpakita na kaya ring makipagsabayan ng Africa sa makabagong railway technology. Ang pangalan nitong Al Borak ay hangos sa isang maalamat na nilalang sa tradisyong Islamiko na sinasabing napakabilis maglakbay. Ang tren ay may maximum commercial speed na 320 kilometers kada oras o humigit kumulang 199 miles per hour. Ang pangunahing ruta nito ay nag-uugnay sa mga lungsod ng Kinetra, Rabat at Casablanca, na ilan sa pinakamahalagang sentro ng ekonomiya at turismo sa Morocco. Bago maitayo ang Al Borak, inaabot ng halos 5 oras ang biyahe mula Tangier hanggang Casablanca. Ngunit dahil sa high-speed rail na ito, bumaba na lamang ito sa humigit kumulang 2 oras at 10 minuto. Ang mismong tren ay gawa ng Alstom mula sa France at batay sa teknolohiya ng TGV. Mayroon itong modernong interior, komportableng reclining seats, malalaking bintana, libreng Wi-Fi sa ilang biyahe at air conditioning, digital information system at napakatahimik na cabin. Dahil dito, mabilis itong naging paboritong transportasyon ng mga turista at lokal na mamamayan na nais bumiyahe ng mabilis at komportable sa loob ng bansa. Pagdating naman sa presyo, ang isang one-way ticket mula Tangier hanggang Casablanca ay karaniwang nagkakahalaga ng 150 hanggang 350 Moroccan dirham. Depende sa klase ng upuan. Katumbas ito ng humigit kumulang 900 hanggang 2,100 pesos. Kumpara sa ibang high-speed rail sa Europa at Asia, mas abot kaya ang pamasahe ng Al Borak. Kaya mas maraming tao ang nakikinabang sa mabilis nitong serbisyo. Sa loob lamang ng ilang taon mula nang inilunsad ito, napatunayan ng Morocco na posible ring magkaroon ng world-class high-speed railway system sa kontinente ng Africa. Number 5, AGV Italo, Freccia Rossa 1000.
Ang ating number 5 ay ang dalawang ipinagmamalaking high-speed train ng Italy, ang AGV Italo at ang Frecciarossa 1000. Bagamat magkaibang operasyon ng dalawang tren, pareho silang kabilang sa pinakamabilis sa Europa at kumakatawan sa makabagong teknolohiya ng bansang Italy sa larangan ng railway transportation. Ang AGV Italo ay nagsimulang bumiyahe noong 2012 at ginawa ng kumpanyang Alstom ng France para sa pribadong operator na Italo. Samantalang ang Frecciarossa 1000 na inilunsad noong 2015 ay binuo ng Hitachi Rail Italy at Alstom para sa Trenitalia. Ang dalawang tren ay may maximum commercial speed na 300 hanggang 360 kilometers kada oras. Bagamat sa regular na operasyon ay karaniwang umaabot sila sa 300 kilometers kada oras. Sa mga test runs, napatunay ng Frecciarossa 1000 na kaya nitong tumakbo ng higit 390 kilometers kada oras. Patunay ng napakataas nitong antas ng engineering. Isa sa mga dahilan kung bakit kinagigiliwan ang mga tren na ito ay ang pambihirang kombinasyon ng bilis, kaginhawahan at eleganteng disenyo. Ang kanilang aerodynamic na hugis ay nakakatulong upang mabawasan ang air resistance habang tumatakbo sa napakataas na bilis. Sa loob ng tren ay makikita ang malalambot na reclining seats, tahimik na cabin, libreng Wi-Fi, USB charging ports, conference areas, onboard cafe at maging executive class na maihahambing sa business class ng isang eroplano. Ang rutang Rome hanggang Milan na dating inaabot ng 5 hanggang 6 na oras sa kotse ay kaya nang tapusin ng mga tren na ito sa humigit kumulang 3 oras lamang. Dahil dito, milyon-milyong pasahero ang mas pinipiling bumiyahe sa pamamagitan ng high-speed rail kaysa domestic flights. Pagdating naman sa pamasahe, ang ilang one-way ticket mula Rome papuntang Milan ay karaniwang nagkakahalaga ng 40 hanggang 120 euros. Depende sa booking date, klase ng upuan at availability ng promo fares. Katumbas ito ng humigit kumulang 2,700 pesos hanggang 8,000 pesos. Ang executive o business class ay maaari pang umabot ng higit sa 10,000 pesos bawat biyahe. Sa kabila nito, marami pa ring pasahero ang pumipili sa AGV Italo at Frecciarossa 1000 dahil sa kanilang pambihirang bilis, world-class comfort at pagiging isa sa pinakamahusay na high-speed train system sa buong Europa. Number 4. Shinkansen E5H5, Japan. Sa ating number 4, mga kaw-amazing, ay ang tanyag na Shinkansen E5 at H5, ang modernong bullet train ng Japan na kilala sa serbisyong Hayabusa. Ang salitang Shinkansen ay literal na nangangahulugang new trunk line at ito ang kauna-unahang tunay na high-speed railway system sa buong mundo nang ilunsad ang unang linya nito noong 1964 kasabay ng Tokyo Olympics. Ang E5 series ay nagsimulang gamitin noong 2011 habang ang H5 series naman ay inilunsad noong 2016 para sa Hokkaido. Ang dalawang modelong ito ay may maximum commercial speed na 320 kilometers kada oras o humigit kumulang 199 miles per hour. Dahilan upang kabilang sila sa pinakamabilis at pinakaligtas na tren sa buong mundo. Hindi lamang bilis ang ipinagmamalaki ng Shinkansen, kilala rin ito sa halos perpektong on-time performance, kung saan ang average delay nito ay sinusukat lamang sa loob ng ilang segundo bawat taon. Bukod dito, napakataas din ng safety standards nito. Mula nang magsimula ang Shinkansen, mahigit 60 taon na ang nakalipas. Wala pang naitalang passenger fatality dahil sa derailment o banggaan habang nasa high-speed operation. Ang E5 at H5 ay nilagyan ng mahabang aerodynamic nose na umaabot sa halos 15 meters na tumutulong upang mabawasan ang ingay kapag pumapasok at lumalabas sa mga tunnel. Sa loob naman ay may maluwag na upuan, heated seats sa green car, power outlets, Wi-Fi, malinis na restrooms at napakatahimik na cabin na nagbibigay ng komportableng biyahe mula Tokyo papuntang Sendai, Shinomori at Hokkaido. Para naman sa pamasahe, ang isang one-way ticket mula Tokyo hanggang Shinomori gamit ang Hayabusa service ay karaniwang nagkakahalaga ng 17,000 yen hanggang 23,000 yen, depende sa klase ng
ng upuan. Katumbas ito ng humigit kumulang 6,700 hanggang 9,100 pesos. Bagamat medyo mataas ang presyo nito, sulit naman ito dahil sa pambihirang bilis, halos perpektong pagiging maagap at world-class na serbisyo. Hanggang ngayon, nananatiling simbolo ng disiplina, kahusayan at teknolohikal na pag-unlad ng Japan ang Shinkansen. Number 3, CRH-380A, Fuxing, China. Ang ating number 3 ay CRH-380A at ang mas bagong Fuxing high-speed trains ng China. Ang CRH-380A ay unang inalunsad noong 2010 bilang bahagi ng mabilis na pagpapalawak ng high-speed railway network ng China. Kalaunan ay sinundan nito ng Fuxing Series, ang unang high-speed train na buong idinisenyo at ginawa gamit ang sariling teknolohiya ng China. Ang mga tren na ito ay may maximum commercial speed na 350 kilometers kada oras o humigit kumulang 217 miles per hour, dahilan upang maging pangunahing gulugod ng pinakamalawak na high-speed railway network sa buong mundo. Sa kasalukuyan, libo-libong kilometers ng high-speed rail ang nagdurugtong sa mga pangunahing lungsod tulad ng Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Wuhan, Hangzhou at Nanjing. Isa sa pinakamalaking dahilan ng tagumpay ng CRH-380A at Fuxing ay ang kanilang makabagong teknolohiya. Gumagamit ang mga ito ng advanced aerodynamic design, intelligent control systems, energy-efficient motors, at napakatahimik ni cabin kahit tumatakbo sa bilis na 350 kilometers kada oras. Ang mga pasahero ay maaaring gumamit ng Wi-Fi sa ilang ruta, charging ports, reclining seats, digital entertainment systems at maluluwag na luggage compartments. Ang dating biyahe mula Beijing hanggang Shanghai na umaabot ng mahigit 10 oras sa ordinaryong tren ay kaya na lamang tapusin ng Fuxing sa humigit kumulang 4.5 oras. Isang malaking pagbabago sa transportasyon ng China. Pagdating naman sa pamasahe, ang isang second-class one-way ticket mula Beijing hanggang Shanghai ay karaniwang nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 hanggang 700 Chinese yuan. Depende sa serbisyo at oras ng biyahe. Katumbas ito ng humigit kumulang 4,500 hanggang 5,700 pesos. Ang first class at business class ay mas mahal at maaaring umabot sa higit 10,000 pesos. Dahil sa napakalawak nitong network, makabagong teknolohiya at pambihirang bilis, ang CRH-380A at Fuxing ay naging simbolo ng mabilis na pag-unlad ng China sa larangan ng modernong transportasyon. Number 2, CR450, Fuxing, China. Ang ating number 2 ay ang pinakabagong henerasyon ng high-speed train ng China, ang CR450 Fuxing. Ito ang susunod na ebolusyon ng sikat na Fuxing bullet trains at itinuturing na isa sa pinakamodernong tren na naggawa sa buong mundo. Inanunsyo ng China ang proyekto bilang bahagi ng patuloy nitong pagpapalawak ng pinakamalaking high-speed railway network sa planeta. Bagamat ang kasalukuyang regular na operasyon ng karamihan sa Fuxing trains ay nasa 350 kilometers kada oras lamang, ang CR450 ay idinisenyo upang magkaroon ng commercial operating speed na humigit kumulang 400 kilometers kada oras. Sa mga isinagawang trial runs, na itala pa nito ang napakataas na bilis na 453 kilometers kada oras. Isang malaking hakbang patungo sa susunod na henerasyon ng railway technology. Dahil dito, inaasahang ito ang magiging pinakamabilis na conventional wheel-on-rail train sa buong mundo kapag tuluyan na itong ipinatupad sa malawakang operasyon. Hindi lamang bilis ang ipinagmamalaki ng CR450. Ayon sa mga Chinese engineers, mas magaan ang katawan nito kumpara sa mga naunang modelo, ngunit mas matibay ang estruktura dahil sa paggamit ng mga advanced composite materials. Mas tahimik din ang cabin nito kahit tumatakbo sa napakataas na bilis dahil sa pinahusay na aerodynamic design na nagpapababa ng ingay at air resistance. Nilagyan din ito ng mas makabagong intelligent monitoring system na kayang magbigay ng real-time diagnostic sa bawat bahagi ng tren habang bumabiyahe.
Sa loob naman ay inaasahang makikita ang mas maluluwag na upuan, high-speed Wi-Fi, USB at wireless charging, smart lighting system, digital passenger information displays, at mas komportableng business class cabins. Layunin ng CR450 na mapabilis pa ang paglalakbay sa pagitan ng malalaking lungsod tulad ng Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Wuhan, Chengdu at Xi'an, na lalong magpapalakas sa ekonomiya at turismo ng China. Dahil nasa yugto pa ng unti-unting pagpapalawak ang operasyon ng CR450. Wala pang opisyal na standard fare na eksklusibo para rito. Gayunpaman, inaasahang magiging katulad lamang ito ng kasalukuyang Fuxing services. Ang isang one-way second-class ticket sa mga pangunahing ruta ay tinatayang naglalaro sa 600 hanggang 800 Chinese yuan. Depende sa distansya at klase ng serbisyo. Katumbas ito ng humigit kumulang 4,900 hanggang 6,500 pesos. Para naman sa first class at business class, maaari itong umabot ng 10,000 hanggang 15,000 pesos o higit pa sa mahabang ruta. Kapag tuluyan ang nailunsad ang CR450 sa buong bansa, inaasahan itong magiging bagong pamantayan ng high-speed rail technology sa buong mundo. Mga ka-wow-amazing, narito na tayo sa tuktok ng ating listahan. Number 1, Shanghai Maglev, China. Ang Shanghai Maglev ng China ang opisyal na pinakamabilis na commercially operated train sa buong mundo. Hindi tulad ng karamihan sa mga tren na gumagamit ng bakal na gulong sa riles. Ang Shanghai Maglev ay gumagamit ng magnetic levitation technology o mas kilala bilang maglev. Sa sistemang ito, ang tren ay halos lumulutang ng ilang millimeters sa ibabaw ng guideway gamit ang napakalakas na electromagnetics. Dahil halos walang friction sa pagitan ng tren at ng riles, nagagawa nitong maabot ang kamanghamanghang 431 kilometers kada oras o humigit kumulang 268 miles per hour sa regular na operasyon. Inilunsad ito noong 2004 at binuo sa pakikipagtulungan ng Germany at China gamit ang teknolohiyang Transrapid. Hanggang ngayon, wala pa ring ibang commercially operated train sa buong mundo ang regular na tumatakbo ng mas mabilis kaysa rito. Ang Shanghai Maglev ay may rutang humigit kumulang 30 kilometers na nag-uugnay sa Shanghai Pudong International Airport at Longyang Road Station sa lungsod ng Shanghai. Ang dating halos 40 hanggang 50 minutes na biyahe sa kalsada ay kaya nitong tapusin sa loob lamang ng 7 minutes at 20 seconds. Habang bumabiyahe, makikita ng mga pasahero sa digital speed display ang unti-unting pagtaas ng bilis hanggang sa umabot ito ng mahigit 430 kilometers kada oras. Isang karanasang bihirang maranasan saan man sa mundo. Sa loob ng tren ay makikita ang malawak na upuan, napakatahimik na cabin, modernong air conditioning, luggage areas, digital information systems, at napakakinis na biyahe dahil wala halos alog na dulot ng friksyon. Ang Shanghai Maglev ay hindi lamang isang transportasyon, kundi isa ring tanyag na tourist attraction na dinarayo ng milyon-milyong tao bawat taon upang maranasan ang isa sa pinakamabilis na paglalakbay sa mundo. Sa usapin naman ng pamasahe, ang isang standard one-way ticket ay nagkakahalaga ng 50 Chinese yuan, habang ang VIP ticket ay nasa 100 Chinese yuan. Katumbas ito ng humigit kumulang 410 pesos at 820 pesos naman para sa VIP ticket. Sa kabila ng napakabilis nitong teknolohiya, nananatiling abot kaya ang presyo nito para sa maraming pasahero at turista. Dahil dito, ang Shanghai Maglev ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng makabagong transportasyon at isa sa pinakamalalaking tagumpay ng railway engineering sa buong mundo. At dahil nakarating ka sa puntong ito ka-wow-amazing, magkakaroon din kaya ng high-speed rail ang Pilipinas? Mga ka-wow-amazing, alam ba ninyo na ilang beses nang pinag-aaralan ang posibilidad na magkaroon ng high-speed rail network sa Pilipinas? Sa nakalipas na mga taon, iba't ibang panukala ang lumabas mula sa pamahalaan at sa mga dayuhang investors upang makapagpatayo ng modernong bullet train system na magdurugtong sa mga pangunahing rehiyon sa bansa. Isa sa mga pinakaambisyosong panukala ay ang North-South High-Speed Railway na naglalayong pagdugtungin ng Metro Manila, Clark, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Batangas at maging ang Bicol Region sa hinaharap.
Mayroon ding mga pag-aaral noon tungkol sa rutang Manila hanggang Clark na posibleng bumiyahe sa loob lamang ng 30 hanggang 45 minutes. Kumpara sa mahigit 1.5 oras o higit pa, gamit ang sasakyan depende sa trapiko. Kung maisa sa katuparan ang ganitong proyekto, malaki ang maitutulong nito sa pagpapabilis ng paglalakbay, pagpapalago ng turismo, paglikha ng mga bagong trabaho at pagpapalawak ng ekonomiya ng iba't ibang rehiyon. Sa kasalukuyan, wala pang aktual na high-speed rail na umaabot sa 300 kilometers kada oras o higit pa ang itinatayo sa Pilipinas. Gayunpaman, patuloy ang pagpapalawak ng mga modernong railway projects tulad ng North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway, MRT-7, at iba pang linya na magsisilbing pundasyon ng mas mabilis na transportasyon sa hinaharap. Marahil ay darating din ang araw na mararanasan ng mga Pilipino ang pagsakay sa sarili nating bullet train. At kapag nangyari yon, tiyak na magiging isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng transportasyon sa Pilipinas. Sa inyong palagay, ka-wow-mazing, alin sa mga tren na ito ang gusto nyong masakyan kahit isang beses sa inyong buhay? At kung magkakaroon ng bullet train sa Pilipinas, anong dalawang lungsod ang gusto ninyong pagdugtungin ito? E-comment ninyong inyong sagot sa ibaba. At syempre, kung nagustuhan nyo ang video na ito, kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.